Okay. So nakita na po ba yung aking screen? Type 2 sa ating chat box kung malinaw yung ating screen. Okay. Ayan. Thank you so much, Ma'am Jelay and Miss Angel. So sila yung ating magagaling na marketing team sa ating Amaze Nation. Wow, So ang if you have any active. Ang questions, active ng chat box. Nice. oo nga, maganda nga kasi maganda yung hanggang sa dulo dapat active tayo para maganda yung Correct. discussion natin. Okay Correct. po. So, So again, stay until the end. 150 and count. okay, no, dami, no? So, thank you so much again, Ma'am Jella and Miss Angel. So, again, good evening po, no, sa ating lahat and welcome to the Ultimate VA for Online Arbitrage Free Webinar. Ayan, syempre gusto ko po munang malaman kung saan ba nakarating yung ating webinar. No, kaya i-type niyo po sa ating chat box kung taga saan kayo para ma-shoutout kayo ni Coach Jan. Okay, sige nga, ilagay natin sa chat box kung taga saan kayo sa nakarating ang ating free webinar. So shout out sa mga Davao, taga Davao, General Trias, Cavite, Saudi Arabia. Wow, Tacloban, Leyte, mayong gabi sa inyong tanan sa mga taga Cebu, taga Visayas, mga taga Mindanao, Butuan. So I have been there last 3 years ago sa Butuan. So shout out sa mga taga Butuan, Pampanga, Cebu, Davao, Kalumpit, Bulacan, Florida, Pampanga. So akala ko sa Florida na, no? Pangasinan, Bacolod City, UAE, Cavite, CDO, Cebu, Bicol, Saudi Arabia, Caloocan, Calamba. So taga Nagcarlan ako, Laguna, si Ma'am Jelay taga San Pablo, no. So shout out sa mga taga Laguna. Batangas, Cebu, Manila, Valencia, Bukidnon, ang dami, no. In-skip ko na lahat. Quezon City, Bicol, CDO, Parañaque, and good evening sa inyong lahat. Ayan, so I hope na hanggang dulo ganito tayo ka-active, no? If you have any, kapag meron ako sinasabi na i-chat sa chat box, you can chat it para malaman ko na active tayong lahat at nasusundan yung aking presentation. Okay? So, si Ma'am Madeline, wala daw pong sounds. Rinig ba ako? Baka kay Ma'am Madeline lang. Okay. Sige po. So, ayan. If you have zero knowledge and no background wala kang idea sa pagiging virtual assistant, nasa tamang webinar ka. Okay? Hindi na natin papatagalin pa. First question, sino sa inyo ang gustong magkaroon ng work from home job? Sige nga, type 2 sa ating chat box kung sino ang gustong magkaroon ng work from home job. Kasi minsan hindi natin alam kung paano magsisimula. Nakikita natin sa mga Facebook, videos, sa Reels, sa different content creators, 'di ba? Nakikita natin gustong-gusto natin magkaroon ng work from home job, pero hindi natin alam kung paano magsisimula. For sure, kaya kayo nandito kasi gusto nyong magkaroon ng work from home job at gusto nyong magkaroon ng idea kung paano to gawin. Tama? So, second question, sino sa inyo ang kulang ang sahod dahil sa mga bayarin? No, 10 to 15,000, 20,000 yung salary. Mayroong pinapaaral, mga bills na kailangan bayaran, utang, type 3 sa ating chat box kung kulang na kulang yung sahod mo. Sige nga, kasi ako dati 10,000 lang yung salary ko, kulang na kulang talaga, no? Binata pa ako noon, ah. So syempre, nag-aambag ako sa bahay, kailangan. So ilagay yun dyan, type 3 sa ating chat box kung kulang ba yung salary nyo or like gusto nyo pa ng extra income. Sige nga, wala pa pong sahod, sabi ni Marivic. Wala sahod kasi full-time mom. Ayan. So if you are an OFW nga, full-time mom, tatay, students, unemployed or employed man kayo, pwedeng-pwede sa inyo ang webinar na ito. Okay? So, yan, dami. So, last question. Sino sa inyo ang gustong mabago ang buhay? Type me sa ating chat box, ME. No, kung gustong maabot yung mga pangarap mo sa buhay o kaya naman gusto mo magkaroon ng maayos na pamumuhay kasama ang inyong pamilya. Literal na kasama nyo sa bahay kasi work from home to. No, yung nagtatrabaho kayo while earning dollars, pounds, no? So, may experience yan as a virtual assistant. So, sino ba gusto mangyari sa inyo yun? Ayun, ang dami, no? Si Rosaline, Charmaine, Juanita, si Venilia, si Nicolette, Jean. So, ayan. For sure, ready na kayo kasi tinanong na kayo ni Ma'am Jelly kanina. No, so kung ready na kayo, this evening, we will talk about how to become a virtual assistant
Amazon Virtual Assistant in online arbitrage. Okay, alam ko most of you guys hindi familiar sa Amazon, but as you can see na etong webinar na ito is from Amaze Nation. So, don't worry dahil pag-uusapan natin yung about Amazon, Amazon Virtual Assistant online arbitrage ngayong gabi. Okay? So, by the way, my name is John Bayani. Ako po yung coach ng The Ultimate VA for online arbitrage. And what you will learn tonight, you will learn sa ating free webinar tonight. Ito yung mga agenda natin. First, you will learn key skills and tools every aspiring Amazon VA should master to build a competitive edge. Second, you will learn what is Amazon VA for online arbitrage and also Amazon and how this specialized niche can help you get more premium clients with lesser competition this 2025. Kasi yung iba, iniisip nila, oh, ang dami, saturated na yung Amazon. It's a no, no, no. Mamaya malalaman nyo kung bakit. Pangatlo, you will learn the strategies to attract premium clients and learn how to market yourself as an Amazon virtual assistant in online arbitrage and stand out to potential clients, no? Pang-apat naman, yung mistakes to avoid when starting out in the online arbitrage niche and how to prevent them. Kasi may mga newbie sa pagiging Amazon virtual assistant na nagfa-fail dahil merong mga mistakes silang nagagawa. So ituturo ko din yon tonight. No, panglima, of course, getting started as an Amazon virtual assistant in online arbitrage. Okay? So matututunan niyo kung paano magsimula. And syempre, hindi mawawala ang ating Q&A session or Q&A portion. So magkakaroon tayo niyan mamaya. Kaya take note po kung meron kayong mga tanong, itabi nyo muna, isulat sa papel or i-type sa inyong notes or notepad kasi minsan merong mga tanong na nasasagot during my presentation. Kaya don't worry po dahil sa dulo ay magkakaroon tayo ng oras para sa inyong pagtatanong. So type 1 sa ating chat box kung naiintindihan natin na i-type muna sa inyong mga notepad, sulit sa papel kasi mamaya meron naman tayong Q&A. No, kasi baka mamaya during the webinar, masagot na yung question mo. Ayan. So, thank you po sa inyong understanding. And welcome to this 1 hour webinar. Kasi may nagtanong kanina kung ilang oras ba. I hope 1 hour lang. So, pag madami kayong tanong, sana hindi na umabot ng hanggang isa pang oras. Nasa 1 hour lang tayo. Okay. Alam ko nagtataka na kayo, kanina pa ako nagsasalita at in-introduce na din ako ni Ma'am Jelay, no? Ako si Coach John and most of you ay hindi pa ako kilala. Now I would like to ask you, can I share my life story? Gusto niyo ba malaman kung paano ako naging Amazon VA sa online arbitrage? Sige nga, type yes sa ating chat box kung paano ako kumita ng dollars, ng pounds habang nagtatrabaho. Ano ba yung work ko before bago ako naging Amazon VA? At ano ba yung ginagawa ko bago ako maging expert sa online arbitrage? Sige nga, Sige. type yes sa ating chat box. Ayan. Wait lang dyan, ha? Sige po. Ang dami daw, hindi kita ang slide mo. Although sa end ko, it's clear. Can you try to Stop share ko unshare, ulit. stop share mo, tapos reshare. Ayan. Yeah, pero sa end ko, all good yung audio and yung screen. Okay. So, let me check po again. Sa signal nila yon. Okay. Sige, Sige, balik ko. try natin. Sige po. Baka makatulong yung aming ano. Sige, go ahead. Sige po. Check ko, i-share screen ko ulit. Hmm. Ayan. Yan. Kita nyo na po? Yan. Ano nakikita nyo? Can I share my life story? Yes po. Ayan. Okay na. Sige. So, yan. Galing po ako sa malaking pamilya. Lima po kaming magkakapatid. Nakikita nyo po ba yung presentation ko na araw? Type 2 nga sa chat box kung nakita nyo. Yan, okay. So, lima po kami magkakapatid. Yan pong may araw. Ayan po kami.
At ako po ay pang-apat sa aming magkakapatid. And my father po, yung tatay ko, ano siya, construction worker. Ito naka-green. Yan. Ang trabaho niya, construction worker. Foreman po siya. No? Ito nasa gilid. Ito yung mama ko. Housewife lang siya. Simulat sa una, ayun lang yung naging ano, nag-alaga talaga siya sa amin. No? And kami po magkakapatid, mga ma'am and sir, hindi po kami college graduate. Vocational courses lang yung tinapos namin at sa TESDA kami madalas nag-aral. Mechanical Electronics yung course namin sa TESDA. And we are proud sa aming parents dahil nakapagtapos kami ng high school, no? So, hindi po ako college graduate. Undergrad ako ng college, pero yun nga, high school yung tinapos namin. So, meron ba ditong hindi college graduate? Sige nga, type me, ME, kung hindi ka college graduate. Yan, CDC. Huwag kayong mahiya. Kasi kahit hindi kayo college graduate, magiging VA kayo kung nakadepende kasi sa tao yan. No? Tsaka sa pagiging Amazon VA, hindi naman tinitignan niya ng client kung college ka o hindi. Okay? Ayan. Sige. So, currently po, right now, meron na akong pamilya, sariling pamilya. I have my beautiful wife, this one. And meron po kaming anak. And we are proud po sa mga bagay na meron kami. Masayang-masaya po kami right now sa nangyari sa buhay po namin. Before, nagtrabaho po ako sa mga fast food restaurants. Ayan, nakikita nyo ba sa screen? At naging working student din po ako. So, school sa umaga, trabaho sa gabi. Meron ba ditong working student? Yan. Of course, mahirap po dahil pinagsasabay ko yung dalawang importanteng bagay. That time kasi is college ako. Pero nabanggit ko hindi ako college graduate. Pero nagkaroon ako ng opportunity na makapag-college. Pero 2 taon lang, no? Na-experience ko din po maging dishwasher sa isang school. Yung high school ako, nagtrabaho din ako doon bilang dishwasher. At nagtrabaho din po ako sa mga corporate jobs, sa mga auto parts company. So, meron ba nakaka-relate dito? Meron ba dito naging service crew? Tinga type 3 kung sino dito naging ah, service crew. Ayan, 'di ba? Si Rafael, si Jenaline. So, shout out sa mga magagaling din sa sa dining, sa kitchen, sa counter. So, yan, naranasan ko po 'yan. So, Um, naging full-time missionary din po ako. No, I've been a full-time missionary for 2 years and this was a voluntary service po sa aming church. No, na-assign po ako sa Butuan Mission kaya half-hearted ako, no. Kasabot kong magbisaya, no. Yung aking heart is sobrang malapit sa mga Bisaya, no. And we spread the gospel of Jesus Christ as a representative of the Lord. So, meron ba din naging full-time missionary? Sige nga, kung meron, saan ka na-assign? Kung meron po dito. Wow, si Jota LDS member. Yan, si Ray. Yun, San Pablo Mission. Si Adviento. Sige po, shout out po sa inyo. So, going back to my story, after ko ng mission, that was a voluntary service, di ba? 2 years po yon. Pagbalik ko sa aming tahanan, from Mindanao to Laguna, wala po ako mahanap na trabaho. Pero kung naalala nyo kanina, binanggit ko yung tatay ko, foreman siya. No, ito po mga kasama ko dito, kapatid kuya ko yan, tsaka bunso namin. Ito po yung tatay ko naka-yellow na helmet. So, umextra muna ako sa tatay ko, no, bilang isang construction helper. Kasi wala pa ako mapag-apply, kakauwi ko lang galing Butuan. And naging construction helper ako, in other words, ng aking tatay. So, meron ba dito naging construction worker? Type 5 sa ating chat box. Yung helper, no? Yung labor, taga-abot ng martilyo, taga-halo ng semento, ayan, taga-putol ng bakal, si Benjamin, si Robert, no? Kapani-paniwala ba? Nakita yun sa di ba? Sa picture. Ako po yan, etong nasa unahan. Hindi po ako taga-picture sa trabaho. Ayan, sige. Kasi saktong-sakto po, pag-uwi ko galing mission, meron silang project noon and I decided na magtrabaho muna habang nag-a-apply. Nag-a-apply naman ako sa iba't ibang company. And I tried different companies like BPO, any kind of work from home job, online jobs. Pero sa kasamaang palad po, I was rejected. Yes po, hindi ako nakapasa sa mga iyon. No? So, dumating yung time na na-stress ako, na-pressure ako, napatanong ako sa sarili ko, ano bang kulang sa akin?
Bakit hindi ako makapasa sa mga interviews, sa mga call center na yan? No, meron bang ganun sa inyo? Yung hindi parang nagtataka ka na, hindi ata ako magaling talaga sa English eh. Meron ba ganun sa inyo? So, ayan, si Robert. Kasi nawawalan ka ng confidence, kumbaga, no? And one time, dahil distress ako, one time my friend invited me to enroll on Amazon Seller Masterclass dito sa Amaze Nation. So, sabi niya sa akin, merong sikat na isang masterclass. Gusto mo magkaroon ng work from home job, 'di ba? Tara, mag-ano tayo, mag-enroll tayo, pag-aralan natin, mag-training tayo, no? So pinagtiyagaan ko po 'yon nang mabuti, inaral ko po 'yon. In other words, nag-enroll kami ng friend ko na 'yon, no? At inaral ko yung mga nakapaloob sa masterclass na 'yon, yung mga training kung paano maging Amazon VA, and after all hard work and patience, natapos ko po yung training na yon, no? So, nagkaroon ako ng certificate, in other words, afternoon training, hindi po sa webinar, afternoon training. So, that was 2 months, I think. And itong certificate po na to, na nakikita ninyo sa screen ko, ito yung naging pundasyon ko para magkaroon ng lakas ng loob para makapag-apply. Kasi kung wala akong experience, at least meron akong certificate. Kasi, yung certificate, ito yung nagbibigay sa akin ng confidence na isa akong skilled Amazon Virtual Assistant. No, kumbaga walang experience pero skilled ka. In other words, kung mag-apply ka bilang college, wala kang experience pero may diploma ka naman. Okay? So, minsan kasi, mga ma'am and sir, iniisip nating mga tao na kapag high school graduate ka or vocational course lang tinapos mo or undergraduate ka, tulad ko ay hindi na tayo ganun, hindi nakaganda yung trabahong makukuha natin. But don't worry dahil meron pang paraan. No? At wag po tayong mawalan ng pag-asa. Okay? So, um, sa aspeto po kasi ng buhay natin, hindi mawawala yung mga struggles, no? Na-experience ko po 'yan habang nag-apply ako kasi tapos na ako sa as Amazon virtual assistant na training. Feeling ko meron pa sa akin kulang. May kulang pa sa akin. Pero nagtiyaga ako mag-apply during the training, no? At sobrang nahihirapan talaga ako sa interviews. Although meron akong coach, nakatulong talaga siya sa akin para ma-motivate ako na matapos yung training na 'yon. Siguro dahil wala din akong experience, no? Kasi nga newbie lang din ako sa virtual assistance industry, no? At hindi talaga ako magaling mag-English, promise, no? Pero hindi po ako nawalan ng pag-asa. Habang nag-a-apply, patuloy ako ng pag-aaral sa modules kahit natapos ko na po 'yon, at umattend ako din ako ng mga webinars, no? Minaster kong mabuti para makapaghanda sa aking pag-a-apply. Ngayon po, mga ma'am and sir, tayo bilang aspiring VAs, take note po nito, meron tayong takot, mga negative thoughts. Example, when it comes sa pag-a-apply, take note, when it comes sa pag-a-apply, iniisip natin ang madalas makapasa sa mga interviews ay may mga experience na VA. Tama o hindi? Type 5 kung naniniwala ka. Type 5 sa ating chat box kung naniniwala ka. Madalas lang naman kasing makapasa sa mga interviews at work from home ay yung may mga experience na VA. 'Di ba agree tayo lahat? Kasi ganyan din ako dati. Ayan po yung isa sa negative thoughts natin bilang isang newbie or beginner sa pagiging Amazon Virtual Assistant. Sobra tayong nag-aalala kasi nga, baka masayang din effort natin. Another take note po, kung iisipin natin, yung may mga experience na VA, dumaan din sila sa walang experience. Tama o hindi? Ibig sabihin, naranasan muna ni Nano yung walang experience bago sila nagka-experience sa pagiging virtual assistant. Di ba? Bago sila maging experience na BA, dumaan din sila sa walang experience. Ngayon, kung meron kang kilala na VA, kung meron kang friend, kung meron kang relatives, kung meron kang content creator na virtual assistant, sikat na virtual assistant, sikat na content creator, ask them. Tanungin nyo sila, meron ba silang VA experience nung naging VA sila? For sure ako, ang sasabihin nila, wala. Okay? Wala silang experience. Hindi sila mapupunta doon kung wala silang experience before, no? So darating yung time na merong tatanggap sa ating iba't
ibang kliyente or company na hindi kailangan ng experience para makapagsimula ka. Okay? Going back to my story, I got my first client after my masterclass. This man hired me because of my skills, knowledge, and confidence. Imagine po wala akong experience. I'm also a content creator. Dati wala akong experience eh. Pero ngayon, ayan, na-hired ako bilang isang Amazon virtual assistant in online arbitrage. See? So, ibig sabihin, may mga clients na naghahanap ng VA na di kailangan ng experience. Ang importante po, take note, ang importante ay meron kang skills, meron kang knowledge, at confident ka na kaya mong gawin yung task and responsibilities ng isang Amazon virtual assistant. Okay? So, being a newbie or beginner in the world of virtual assistants comes with several advantages, even if it might seem intimidating at first. Meron kasing mga advantage yan, no? Yung pagiging beginner or newbie sa pagiging virtual assistant. Okay? Simulan natin sa fresh perspective. So, here are some key benefits po. No, yung fresh perspective regarding creativity ng mga newbies. Bring fresh ideas yan and innovative approaches. Second is eagerness to impress. Beginners po are usually highly motivated to prove themselves, which can lead to exceptional performance and a strong work ethic. Yung desire po kasi ng mga baguhan or newbie, beginner, gusto niyan matuto at mag-grow, no? In other words, they are more willing to take on challenging tasks that can accelerate their development. Lastly, openness to feedback. Beginners often welcome feedback and are more likely to implement suggestions which can lead to rapid improvement. No, for sure kapag baguhan ka sa pagiging virtual assistant, you are open to accept feedback and different suggestions para mag-improve ka each day. So these are the advantages for beginner or newbies, 'di ba? So nalaman niyo na ito yung advantage niyo bilang isang beginner. So, going back to my story, after all hard work and competitive, after all hard work and patience, I earn competitive salary. No, from service crew, laborer, dishwasher to Amazon VA. Nakikita niyo ba yung salary ko? Ayan. Of course, sobrang sarap sa pakiramdam. Sobrang sarap sa pakiramdam na makatanggap tayo ng ganitong salary sa loob ng 15 days. 15 days ko po yan na salary, no? Imagine 15 days na pagtatrabaho, ganito yung natanggap kong salary sa tatlo kong client. No, tatlo kong client to. Ibig sabihin, it is possible na kumita tayo ng ganitong salary kahit wala tayo sa ibang bansa. Kasi alam lang natin, talaga naman, mas malaki ang kita sa ibang bansa kaysa dito. Pero hindi na natin kailangan gawin yon. Kasi meron ng paraan para kumita tayo kahit nasa bahay lang tayo at nasa Pilipinas lang tayo. No? So we don't need to go there dahil we can work from home and earn high income. Of course, we are proud sa mga kababayan na natin, mga OFW na nagtatrabaho. But etong resources na ito is para din sa inyo para hindi niyo na kailangan lumayo at makasama niyo ang inyong pamilya. Okay? So, dahil gumaganda na po ang aming income, nakabili na po kami ng aming lupa at nagkaroon na po kami din savings at nakapag-invest na din po kami sa mga bagay. At this year, actually, next month, ay itatayo na po ang aming pinapangarap na dream house. No, dito sa Nagcarlan. Ayan. So, yung pagiging virtual assistant po, malaking tulong talaga sa akin. Nakita niyo naman yung journey ko, di ba? From laborer, dishwasher, sa corporate job, ah, ang laking tulong. No? Because I'm working at home with my family. Nakikita ko sila habang nagtatrabaho ako. Okay? So, nalaman niyo na yung story ko. Sino sa inyo ang gusto maging Amazon Virtual Assistant in online arbitrage? Type 1 sa ating chat box. Sinong gusto? Maranasan din yung naranasan ko. Not exactly naranasan ko, but no, kumita kang habang nasa bahay lang. Type 1 sa ating chat box.
Ayan, dami, no? Si type 2 naman sa ating chat box kung gusto mong kumita ng 2 times, 3 times, even 4 times in your previous salary. Type 2, yung mas malaki kaysa sa sahod natin ngayon kasi madami ng bayarin at mahal na din ang mga bilihin, no? Ayun, ang dami. So, let me clarify guys this webinar is about how to become a virtual assistant in online arbitrage. And it's not selling, okay? Hindi po Amazon seller yung inatinan ninyong webinar. No, kasi magkaiba po 'yon. But we also have a Amazon seller course dito sa iMaze Nation. But if you understand na this webinar is for those aspiring virtual assistants sa online arbitrage, type OAVA sa ating chat box. Kaya kung naintindihan nyo na itong webinar ito is paano maging virtual assistant. Not a selling Yan, OAVA. Okay, dahil dyan, stay tuned because I will share it with you kung paano maging Amazon Virtual Assistant. Simulan na natin sa essential equipments or key skills and tools. So una, dapat meron kang computer or laptop. Para sa akin kahit anong specs okay naman po sa product research sa online arbitrage. Second, stable internet connection. Dapat meron po kayo niyan. Ang data po ay hindi ko maisasuggest. Pang backup lang siya like 1 to 2 hours pag nagkaroon ng power interruption, ganyan. Ah, headset, kailangan nyo din po. Kailangan nyo yan kasi sa mga interviews and web camera. Okay po? And then, ito po yung mga importanteng equipment na dapat meron ka bago ka maging Amazon VA. So, you can take a screenshot. Pakitandaan po, ito yung tools and equipments. So, ngayon, kanina pa natin binabanggit yung Amazon. Ano ba si Amazon? Ano ba ibig sabihin yan? And most of you ay hindi familiar. Amazon is an e-commerce website and Amazon Marketplace is an e-commerce platform that allows third-party seller to sell on Amazon. Okay? So, para di kayo malito, papabilisin natin para siyang Shopee at Lazada. 'Di ba kapag bumibili tayo ng mga gamit, sa Shopee at Lazada tayo bumibili, mga regalo, pang mga essentials natin, para sa anak natin, sa asawa natin, sa bahay, dito tayo bumibili, 'di ba? But, punta tayo, Amazon is the largest marketplace in the world. Meron po nito sa UK, US, Canada, Spain, Germany, France at madami pang iba. Okay? Ang Amazon po is the largest marketplace. Wala po nito sa Pilipinas, pero yung Shopee at Lazada sa Pilipinas lang meron. Okay? At ito po yung Amazon. Okay? The largest marketplace in the world. Now, ano naman yung Amazon Virtual Assistant or Amazon VA? So, ang Amazon Virtual Assistant is a remote assistant who helps Amazon sellers manage their fulfillment by Amazon business. Okay, a virtual assistant services can be a wide range, possibly including everything from routine work like answering customer questions to managing inventory, supplier relations, and product research. Okay? Pag sinabing Amazon VA, general pa siya. Okay? Ang Amazon VA ay madami pa siyang niches. Okay? Puntahan natin. Ito yung chart. Ito yung mouse ko, nakita nyo ba? Ito yung Amazon Marketplace. Sa Amazon Marketplace, meron diyang nagtitinda ng mga Amazon seller. Okay? Parang Shopee. Shopee sellers, di ba? So Amazon, ang nagtitinda diyan mga Amazon sellers. Ngayon sa Amazon sellers, dahil malawak ang Amazon, nagbebenta siya ng mga product, nagkakandak siya ng research, nililist niya yung mga item, sumasagot siya ng mga queries, mga returns, complaints ng mga customers, nag-a-add siya, nag-create ng campaigns para mabenta yung kanyang product. But, tingin nyo si Amazon seller, kaya niyang gawin lahat yon? Hindi. Kaya kailangan niya ng mga Amazon virtual assistants. Okay? So, para maging successful yung business niya at maging magaan pa yung trabaho niya, kasi meron pa siya ibang mga businesses, is kukuha siya ng mga Amazon virtual assistant. And take note, yung Pilipinas ang top 1 sa pagiging virtual assistant sa kahit anong niches. Okay? So, unahin na natin. Sa Amazon VA, una dyan yung product researcher. No? Sila yung tagahanap ng product at naibabenta sa Amazon. Product lister,
sila yung nag-list ng mga price, ng mga title, bullet points, descriptions, mga images. So sila po yon. Inventory management, sila yung nagtatrack ng orders, ng mga returns, ng mga issues, ng mga record, no? Inventory management 'yon. At yung pang-apat is yung PPC manager, sila yung nag-create ng mga campaign para mas mabilis mahanap ng mga customers yung mga product na ibinebenta ni Amazon seller. And panglima is customer service. Minsan sakop na to ng account manager. Sila yung sumasagot ng mga ah, buyer messages, no? Yung mga tanong nila, informations about the product. So, ayun po yung customer service. But, take note po ang popokusan lang natin tonight is yung product research in online arbitrage. Okay? Ito po yung niche na ituturo ko sa gabing ito. Product research, tagahanap ng product na ibebenta sa Amazon. Okay? And these are the essential services provided by Amazon VAs. And without Amazon Virtual Assistant ay hindi magiging successful ng kanilang business. Okay po? So, naintindihan natin Amazon at Amazon VA. Let's proceed to online arbitrage. Ano ba yung online arbitrage? Okay? Ang online arbitrage is the process of buying products from online retailers with the sole intention of reselling those products at a higher price for a profit on another online marketplace such as Amazon, eBay, or Facebook Marketplace. But we will focus on Amazon. Okay? In other words, ang online arbitrage ay isang business model sa Amazon. Kasi madaming business model dyan. Okay? Balik tayo dito. In other words, pag sinabing online arbitrage, buy low, sell high. Ito yung madalas gawin ng mga Amazon seller or beginner Amazon seller or mga clients, mga magiging clients natin. So let me give you an example. Ano ba yung buy low, sell high? Example, si Coach Jan merong sari-sari store dito sa aming barangay. No, nagtitinda ako ng iba't ibang mga pagkain or mga bagay na pwede ko ibenta sa mga tao. Example ay alcohol. Magbebenta ako ng alcohol pero kukuha ako ng supplier dun sa bayan, sa may groceries doon. Sa groceries doon, bibili ako na nagkakahalaga ng 30 pesos na alcohol or sabihin na 20 pesos lang. 20 pesos na alcohol binili ko sa bayan, grocery, pagdating sa barangay namin, ibebenta ko ng 35 pesos. Kumita ako ng 15 pesos. Buy low, sell high. Pinili ko ng mura, ibebenta ko ng mahal. Okay? Ayun po yung online arbitrage. In other words, sa online arbitrage sa Amazon, bibili sila sa mga retail store ng mga pwede na ibenta sa Amazon na mas mura at ibebenta nila to ng mas mahal at dun kumikita yung mga Amazon seller. Okay? Type 2 sa chat box kung naintindihan mo yung online arbitrage na model. No? And of course, yung mga Amazon sellers, napakahirap para sa kanila, time consuming maghanap ng product kasi madami pa silang business. Ba't sila maghahanap? Kukuha na lang ako ng BA. 'Di ba? So kailangan nila maging mautak. Okay po? So, ano naman yung mga perks ng pagiging Amazon Virtual Assistant? Yung perks ng pagiging Amazon Virtual Assistant, first is 100% work from home. Okay? Tama po yung narinig nyo, walang on-site na magaganap. Sa bahay lang po kayo magtatrabaho. Second, no transportation. Since work from home kayo, hindi kayo makakaranas ng traffic. No? Wala nang traffic at hindi na kayo sasakay ng mga pampublikong sasakyan. Sa bahay lang kayo. Pangatlo is flexible hours. When you say flexible hours, sa online arbitrage kasi, especially sa product research, pag sinabing flexible hours, hawak mo yung oras mo. Ikaw yung magde-decide kung anong oras ka magtatrabaho. Okay? Kapag natapos mo na yung task mo, tapos na yung trabaho mo. Kapag natapos mo na yung pinapahanap ni client, tapos na yung trabaho mo. Okay po? So, ayun po yung flexible hours. Lalo na applicable to sa mga may inaalagang anak, no? Mga nanay, mga may baby. So, flexible hours is really good. No, ako hawak ko yung oras ko. Ako magde-decide kung anong oras ako mag-break. Na. And pang-apat, you can earn high income, of course. No, you can earn high income sa online arbitrage. And you can earn 2 times, 3 times, even 4 times in your previous salary. Imagine, dati, ginukita ko 10,000 monthly. But, as you can see sa aking salary per month, more than 10,000 na yung kinikita. Okay po? In other words, Amazon VAs in online arbitrage can earn 25,000 and above per month per client po, no?
So, depende sa client na meron ka. Pero minimum 25,000 per month yung salary mo. Okay po? So, kung meron kang dalawang client, you can earn more. Tatlo. Ganyan po kalaki yung salary ng isang Amazon VA. Sometimes you can earn 30, 40. Yan. Depende po sa magiging client mo at kung anong bansa din. Ayan. Type 5 sa ating chat box kung sinong gustong ganitong salary. Type 5. Yan. Dami. So, syempre, sino bang hindi gusto, no? Yung ganitong salary habang nasa bahay lang, wala pang binalot, no? So, pwede kang kumain anytime, break time. So, ngayon nalaman nyo na yung Amazon at ang pagiging Amazon Virtual Assistant at yung mga perks. Ah, ngayon ay pupunta tayo dito sa next agenda natin. Yung strategies to attract premium clients and learn how to market yourself as an Amazon virtual assistant and stand out to potential clients. Okay, una natin is yung position yourself as an expert. Alam ko wala kayong experience, no? Pero skilled kayo as a virtual assistant uh, if you have knowledge sa online arbitrage. Kaya importante, kung wala kang experience, at least meron kang knowledge. Huwag kang sasabak sa isang gear na wala kang dalang bala, no? So ganun din sa pagtatrabaho. Siyempre, kung wala ka ng experience, wala ka pang skills, ligwak tayo doon, no? So kailangan meron kang bala palagi. So to attract premium clients as an Amazon online arbitrage virtual assistant, you need to optimize your profile, your Facebook profile of course, yung iyong mga online jobs platform, resume, cover letter, no? So kailangan napaka-professional professional natin. No, hindi lang basta-basta yung ginagawa nating mga portfolio, ganyan, yung mga skills, no? Dapat meron tayong kumbaga ah, naka-prove na we are professional. Second po is leverage content and networking. No, syempre much better na engage tayo sa mga Amazon groups, Amazon sellers, no? And kumbaga kaya natin patunayan sa mga Amazon sellers na we are legit, no, and skilled virtual assistant. Okay po. Pangatlo is offer a premium client experience, no? Um, wait lang po ah. Wait lang. Yan, narinig na po ba ako? Yes, coach. Okay na po? Wait lang. Hello? Yan, type 2 kung naririnig na ako sa chat box. Yan, okay na. Sorry, nalobat yung headset ko. Pero may backup naman ako. Okay, so balik tayo dito. Offer a premium client experience, provide a well-structured service package with the clear deliveries and results. So, syempre, kapag parang may prove ka, maganda yung portfolio mo, pwede mong ipakita sa kanila, you can start for a trial na, okay ako, marunong akong gumawa nito kahit wala akong experience. Ayun ang advantages. Now, you can offer a free trial, i-highlight mo yung expertise mo, kung paano i-scale yung business nila, and ano yung pwedeng mangyari after 3 months, after 4 months, at ano yung pwede mong i-offer sa kanila. Okay? So, eto naman yung next natin, mistakes to avoid when starting out in the online arbitrage niche and how to prevent them. Madami kasing nag-ano dito, nag-failed. Kasi yung portfolio nila is not good. No, meron silang resume. Pag hinanapan sila ng portfolio, ligwak na. No, applying without proof of skills or past reports, ah kumbaga mata-turn down yung ating client pag ganun, no, wala tayong proof, no. Much better na meron tayong experience sa mga tools na meron dapat ang online arbitrage product research. Okay? Ito pa, isang pagkakamali, applying without a niche focus. Pag nag-apply ka, tapos hindi mo alam kung anong Amazon VA ka, pag tinanong kung anong klaseng Amazon VA yung pwede mo i-offer sa client mo, medyo mahirap 'yon.
Sobrang hirap kasi pag tinanong ka no, about sa online arbitrage model, wala kang may sagot. Ligwa ka agad, matik 'yon. Okay po? So pangatlo, ignoring networking and visibility, no? Relying only on job posts instead of building connections, no? Minsan nagfo-focus lang tayo sa kung anong nakalagay doon, create na tayo ng cover letter about doon, tapos naka-include pa yung hindi natin kayang gawin na skill, yari tayo doon, no? So, engage in Amazon seller groups, post valuable insights, and reach out to potential clients directly to showcase your expertise. You can offer, a free trial para sa kanila. Okay po? So ngayon, dahil dyan, ay magpapasample ako kung ano yung ginagawa ko araw-araw at anong responsibilities ko bilang isang virtual assistant. Type 7 sa chat box kung gusto nyo makita kung ano yung ginagawa ko. No? At ilan ba yung task ko? Okay, stop share ito ako. Mag-share ako ng entire screen ko para makita ninyo. Okay po? Sige. So, let me share my screen. Okay, wait lang. May familiar na ba sa inyo sa product research? Sample natin. Punta tayo sa Amazon.com. Okay, let me share my screen at type 5 sa chat box kung okay na yung screen ko. Anong nakikita nyo? Anong product? Anong pangalan ng product? Para ma-make sure ko lang nakita nyo yung screen ko. Yung. Okay. So, sa US muna yung sample ko ha. Kasi, yan, US. Kasi madaming yung klaseng Amazon. May UK, may US, may Germany. Okay. Ngayon, ang ginagawa ko, 'di ba, maghahanap tayo ng product sa mga retail stores at ibebenta natin sa Amazon ng mas mababang presyo. Okay? Ngayon, babalik rin natin, maghahanap tayo sa Amazon ng magandang product, tapos maghahanap tayo ng supplier. Na kunyari, sa sari-sari store mo, ay, mukhang mabenta ngayon yung halo-halo kasi magsa-summer na, no? So maghahanap ka ng mga murang supplier kunyari, tapos ibebenta mo mas mahal dito sa inyong barangay. Okay? So kung halimbawa uso yung tsinelas, maghanap ka doon ng tsinelas sa bayan ng mura, tapos ibenta mo na mas mahal sa barangay ninyo. Okay, dito sa Amazon, maghahanap tayo dito sa Amazon ng product, tapos maghanap tayo ng supplier sa mga retail store. Sa Google yun hinahanap. Okay? So sample, dito tayo sa Oregon, yung ating postcode. Ngayon, ang gagawin natin, mag-search tayo ng Jones Road. Yan. Yung Jones Road na brand, sikat to sa US. Mga makeup po to, mga lipstick, mga blush, mga foundation. Ayan o, mga ganito. Ngayon, nahanap tayo ng magandang product, tapos ibebenta natin na mas mataas na presyo sa Amazon. Okay? So, sample, itong sharpener, the face pencil, okay, itong lipstick. Open natin. Ano pa tayo iba? Um, First time nyo lang ba makita ng ganito sa Amazon? Ah, ito. So, sample ito open natin. Yan. So, ang task ko po araw-araw, isa lang. Okay, isa lang task ko. Yung iba kasing BA, madaming task eh. Ang task ko lang, maghanap ng product na ibebenta sa Amazon. Minsan, dalawa lang pinapahanap, minsan tatlo, minsan apat, minsan lima, ganyan. So, depende sa mga client. Pero yung mga client ko, mga dalawa, tatlo lang hinahanap ko. Kasi nakapokus kami sa mataas na profit kaysa sa mataas na, mababang profit, tapos sobrang bilis ibenta. May mga ganun kasing client, iba-iba. Okay? So, for example, ito. Jones Road, The Lipstick, and Me. So, dito po meron kaming seller amp na tinatawag. Ito po isang tools na ginagamit namin para mag-compute kung profitable ba yung makuha ni client o hindi. Okay? So, ito yung seller amp, siya yung taga-compute. Makikita mo dyan kung magkano yung profit
na pwede mong makuha. Okay? So ngayon, for example, kaso mababa yung sales niya, no? 10 lang. Gusto ko 30 and above. So hanap pa tayong iba. So close din natin to 1 lang kasi. No? So try natin to sa unahan. Itong si Shade 6. Hanap pa tayo sa Jones Road. Pink Nude, Plumberry. Open natin. Ito, Miami Beach. Ito, Buff. Open natin. Okay, sample lang. So again, maghanap tayo ng product dito sa Amazon at mahanapan natin ng supplier para kumita si Amazon seller. Okay? So gagamit tayong tool na tawag ay Seller Amp. So, meron lang mga criteria yung mga Amazon sellers. Like, for example, gusto ko 15 sales and above. Gusto ko 30. Gusto ko 100. So, iba-iba yung mga Amazon sellers. So, for example, ito, 16 sales. So, sample, mataas naman, 75. Ang gagawin natin, i-highlight nyo po yung title, i-right click ninyo, search nyo sa Google. Okay? Tapos yung Google nyo dapat nakaset kung saan bang lugar si client. Pag US, US po dapat yung resulta. Pag UK, UK po. Kasi pag Pilipinas yan, Philippines yung nakaset yung Google ninyo, baka Shopee ang lumabas dyan ng mga mga seller. Okay? So, shopping natin. Punta tayo sa shopping. Kung mahilig ka mag-add to cart, advantage mo na skill yon. No, huwag ka lang mag-add to cart sa Shopee at mag-check out diretso. Baka mayari ka sa asawa mo. Ano? So, for example, ito, Jones Road, the face pencil. Jones Road, the face pencil. Hanap tayo. So, parang may nakita ko dito sa all. Jones Road, ito, face pencil conceal in seconds. Okay? Ito ay 4 lang tong isa. Ito naman ay 1. So, sample na natin to. Okay? So, meron kasi minsan yan mga mga shade ito, shade 06. Okay, shade 06, ayun yung kanyang color. O ito, shade 01. Ito ay 1, 2, siguro 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pause natin to. Ito, shade 6. So, parehas na sila. Dapat parehas kasi pag hindi parehas, yari tayo sa customer. Baka mamaya magkaiba yung ano. Kumbaga retail nga, buy low, sell high. So, parehas ba sila? Jones Road, the face pencil. Itong isa, the face pencil. Jones Road naman yung brand. Okay, magkano to? 28. Okay, $28. Ito ay $75. Okay? Ngayon, pag ano mo yan, pag nilagay mo dito yung cost price or buy cost ay kung magkano mo binili sa retailer. At kung magkano mo ibebenta sa Amazon, 75. Okay? Tingnan nyo, nakita nyo yung profit niya? $31. 'Di ba? Mag-calculate tayo. Konting math lang. Binili niya ng 28, bininta niya ng $75. No? Kikita siya ng $31. Again, si seller ang taga-compute. No? Provide niya ni client. So, 31.47. Kunyari, bumili siya ng limang piraso ng Jones Road na face pencil. No? Tapos, syempre, profit niya 31 times 5. 157 in just one product. Pag kinonvert mo yun sa Pilipinas, 8,000 in just one product. 5 product pag nabenta lahat. Di ba? Kahit tumagal yan, okay lang. Mabibenta yan. Kahit nga ibaba natin ng ng, sabihin natin, ibaba natin ng 65 para manalo tayo. 22. Baba natin ng 50, kalahati, or 56. O, $15. Kikita siya in just one product. Eh, yung mga Amazon seller, madami silang kinukuha ng mga product binibenta sa Amazon. No, kunyari si client A, ang product niya is 100. Imagine magkano kikitain nila. Kaya they need more Amazon product researcher in online arbitrage para sa kanilang business. Mawalan na lahat ng niches ng mga VAs, wag lang product research. Kasi ano ibebenta nila? Ano itatrack nilang order? Ano yung lalagyan nila ng campaigns kung walang product researcher?
Kaya product researcher is the most important VA sa kanilang business. Okay? Kasi minsan kayang gawin nilang ng client yung inventory management, mag-create ng campaigns, but product research, they need a PR, no, sa kanilang online arbitrage virtual assistant. So, ganun po yung um, online arbitrage. So, ang gagawin mo, mag-add to bag ka, add to cart, mag-add tayo ng 5, shade 6, make sure na parehas. Tapos, check out, ang mag-check out niyan, si client, siya ang bibili pag nasa payment na. Kailangan mo lang i-screenshot. Kasi pag walang screenshot, walang proof na, ay, ito yung presyo niyan. Okay? So, ayun po yung ah online arbitrage product research. So, ganun na. Paul, lang ginagawa ko. Mag-analyst na ako ng lead. Ganyan. So, product researcher is the most important thing again sa mga Amazon sellers. Sa online arbitrage po. Okay? So, ayan. Share ulit ako ng screen. I hope meron kayo natutunan. Mabilis lang yan. Pero ganun lang talaga yung trabaho ko. No, araw-araw, ganun yung trabaho ko. Okay, balik tayo dito. Tingnan yung screen ko. Yan. So, wait lang po ah. Okay, ngayon, nagkaroon na kayo ng background sa pagiging virtual assistant sa online arbitrage at kung paano mag-product research. Sa mga na-discuss ko, gusto ko itanong po sa inyo, what are your takeaways or anong natutunan nyo sa free webinar? I-type nyo sa ating chat box. Sige nga, para malaman ko kung may naintindihan ba kayo or ano nagustuhan ninyo, anong takeaways ninyo sa free webinar bago ito matapos. Yan, pa-chat sa ating chat box. Sige nga. Anong natutunan ninyo? Yeah, sabi ni Marika is strategy and initial knowledge on how to start. Buy low, sell high. Um, how to list and find product that gains more profit. Para maghanap ng product, buy low, sell high. Skills are important, no? Ang laki ng profit margin sa Amazon. Exactly po. Doon kumikita yung mga Amazon seller. Sa mga ganyan. Mistakes to avoid, resources. No, kailangan mo lang sipag at mag-start madali lang ang gagawin. Basta, umpisan mo lang. Expertise needed in online arbitrage. Exactly. Sabi ni Leslie, no? Totoo yun. Mistakes to avoid, how to choose products to make profit, ensuring accuracy of the product, be accurate, how to navigate the Amazon website searching for a product. I need to have the masterclass and how can I have it? Okay, mamaya papasit tayo yan. Idea on what is online arbitrage. Ayan, thank you so much sa inyong mga takeaways and we hope na i-apply natin yan after this webinar. Okay? So, ngayon, tapos na po yung ating free webinar, no? Nagkaroon na kayo ng idea sa pagiging virtual assistant. Sino sa inyo ang gusto maging Amazon VA, no? Sa second question ko. Ganun yung work ko. Type 9 sa chat box. Kung gusto niyo yung ganung work, product researcher in online arbitrage. Ayun po yung niche. Tawag natin na product researcher in online arbitrage. Again, advantage mo na yung magaling ka sa online shopping, advantage mo yan. Kasi for example, season na ng summer. Ano ba yung sikat sa summer? No, sunglasses, yung mga sunscreen, yung mga kailangan nila yun eh. 'Di ba? So, ayun yung mga sikat. Yung mga tools and garden. No? Garden tools na kailangan nila kasi mainit. No? Kailangan nila magtanim, ganyan. No? So, yan. Ang dami yung gusto maging Amazon Virtual Assistant. And if you are not confident na maging isang Amazon Virtual Assistant in online arbitrage, no? Pwede ka pa magpatuloy dito sa ating webinar. Dahil magbibigay ako ng idea at i-guide ko kayo kung paano magsisimula. Okay po? So dito na po nagtatapos ang ating free webinar. Pwede na kayo mag-start na matuto, mag-aral at mag-research, no? And now if you are confident ka na nagka-idea ka na kung paano mag-online arbitrage, you can study it po in your own, like self-study. Ngayon na mismo, pwede yung gawin yon, no? Pwede ka mag-self-study sa Google or sa YouTube, no? So again, ulitin ko po, tapos na ating free webinar. And if you are not confident to do this, pwede kayong magpatuloy sa ating webinar, no? So, next natin. So, nandito ka kasi sa slide na to,
Kasi you are not confident to do the online arbitrage product research and you need my help. No? Since gusto mo maging Amazon VA at tingin nyo, hindi nga kayo confident, tutulungan ko kayo sa bagay na yan. Paano ba tayo magsisimula, Coach Jan? At ano ba ang dapat nating gawin at dapat nating paghandaan? No? So ngayon, para mabilis ko pong maituro sa inyo ang mga skills and knowledge ng isang Amazon Virtual Assistant sa online arbitrage. Nagkaroon po ako ng idea. Yung idea ko kung paano nyo magigain at ma-adapt ang mga skills ng isang Amazon VA. Kasi magkakalayo tayo eh. Paano ko may tuturo sa inyo yung skills ng isang Amazon VA in online arbitrage? Para meron kayong guide sa pag-a-apply. No? Kasi syempre, meron mga terms yan eh. Kailangan hindi lang basta maghanap ng product. Kailangan mo ng skills dyan. Paano at mga method na gagawin mo para makahanap ka ng product at paano mag-apply, mag-build ng portfolio, resume, cover letter kahit wala kang experience. Okay? Bakit ko ba ito ginagawa? Kasi galing na ako dyan. No? Gusto ko kayong tulungan na mabago din yung buhay ninyo at gusto nyong mabago sa pamumuhay po ninyo. No? At gusto ko ding maranasan ninyo, of course, yung mga naranasan ko. That's why I created a course. No? Ako po, nag-create ako ng course kasi gusto kong i-share din sa mga aspiring VA na matutunan yung ginagawa ko. No? Kasi yung paghahanap ng product, isang skill siya para magawing trabaho. Sa pamamagitan po ng course na to o training na ito, magiging niyo po yung skills ng isang Amazon product research in online arbitrage. Step by step, matututunan nyo kung paano gawin in actual yung ginagawa ko or tasks and responsibilities ng isang Amazon virtual assistant in online arbitrage. So, Coach Jan, ano ba yung matututunan ko no, sa course at training na kinreate mo? When you choose the ultimate VA for online arbitrage, you will get Core Training 1, meron kayong 12-month access sa the Ultimate VA for Online Arbitrage module. No? So, 1 year po yung access ninyo. Core number 2, meron kayong 12-month support via email and unlimited access to our FB community. Unlimited access. In other words, unlimited question sa ating community. Number 3, 1 year access to monthly webinar training. Meron tayong monthly webinar training. Okay? So, 1 year po yun. Core number 5, real-world application. No? Focus on practical, actionable insights. In other words, meron tayong mga hands-on training na ituturo ko. Yung mismong ginagawa ko sa work ko, ituturo ko sa inyo. No? Para pagdating ng pagtatrabaho, hindi na kayo mahihirapan kasi same lang yung ginagawa ng mismong trabaho. Core number 6, weekly group coaching with an experienced Amazon seller VA coach. Ako po to, no? In other words, 4 weeks po yung hands-on training but you have 1 year access sa module. Again, 1 year access sa module at 4 weeks yung training. Ang ibig ko sabihin, every Saturday, meron tayong 3 group coaching call na mangyayari. First coaching call, second coaching call, and third coaching call. Kung saan lahat ng students ginagather ko para ituro yung mga hindi nila naiintindihan dun sa module. Okay? Yung module po ay Taglish. No? Mas maintindihan po ninyo. And then, core number 7, A to Z training, becoming a proficient Amazon product researcher in online arbitrage. Okay po? And ito may mga bonus ko. Learn how to create a cover letter. Siyempre, mahirap tayo mag-apply kung walang cover letter. Ituturo ko yan. Bonus na po yan. Keep a mastery. Kung paano nyo mas ma-analyze ng mabuti yung product, kung good lead ba siya or not good product. And of course, i-review ko yung resume and cover letter nyo bago kayo mag-apply. Meron din akong bagong upload is mag-create ng online portfolio. So bonus po iyon sa inyo. Bonus number 4. Okay? And take note, yung ating modules nga po again is Taglish para mas madali nyo maintindihan. If you have any questions, FB community post nyo lang at sasagutin po namin yan. Okay? I want you to know about one of my student story, no? I-share ko sa inyo si Josh. Ang pangalan niya is Josh, no? He's from batch 1. Si Josh po isang call center agent dati and naging OFW siya sa US at Canada, no? And then pagtapos po noon, no?
after ng ilang buwan niyang pagtatrabaho sa US at Canada, hindi niya inaasahan, hindi niya na-expect talaga. Sabi niya sa akin, hindi siya nagkaroon ng permanent job sa US at Canada, kaya nag-decide siyang umuwi ng Pilipinas. Ngayon, pag uwi niya ng Pilipinas, nag-work naman siya bilang isang food delivery rider. Nakikita niyo naman yung picture niya. Trabaho sa umaga, ganun din sa gabi. Although maganda po yung food delivery rider. Na meron ba ditong rider ng food delivery, no? Nasa puso niya pa rin kasi yung yung pagiging virtual assistant. Kasi mas gusto niya yun eh. No, pangarap niya maging isang virtual assistant. Ngayon, ang ginawa ni Josh, he decided na mag-enroll sa the Ultimate VA for Online Arbitrage. Ito yung batch 1. Inaral niya yung modules, nag-hands-on training siya, after niya kasipagan, effort, time, and patience, ito na siya ngayon. From delivery rider to Amazon BA. Isa na siyang online arbitrage virtual assistant. And he is working with flexible hours. Hawak niya yung oras niya at masaya siya dahil natupad yun yung pangarap niya bilang isang virtual assistant. Now, if gusto mong maging VA katulad ni Josh, no, the ultimate VA for online arbitrage will help you become a skilled virtual assistant or certified Amazon virtual assistant. In other words, di ba, kung wala kang experience sa tapos college graduate ka naman, meron kang diploma, makakapasa ka talaga sa work. But dito sa virtual assistant industry, kung wala kang experience but you are certified virtual assistant, 100% yung chance mo para maging isang Amazon VA. Hindi lang si Josh yung naging success sa course na ito. Currently, meron pa si Clarence. Dati siyang archiving assistant sa isang bangko. And he's working as Amazon virtual assistant in online arbitrage. And he's earning 30,000 per month. No? So dati, yung salary niya lang daw is nasa 8K archiving assistant sa bangko. Pero mababang bangko lang naman yon. But again, dahil sa course na to, natulungan sila maging skilled virtual assistant. Question, Coach Jan, how much is the course? No, magkano ba yung online training? No. So, when you choose the ultimate VA for online arbitrage, ito ay nagkakahalaga ng 23,794. No? But ang mahal, Coach Jan, ayan po yung presyo dati. Ito po yung overall presyo dati. Ngayon po ay naka-promo kami, 50% off. Ito po ay 50%, so 11,897 na lang. Okay? So, bakit ko ba 'to ginagawa? Kasi gusto ko malaman nyo na meron pang paraan para mag-gain tayo ng skills at magkaroon kayo ng idea kung paano magkakaroon ng work from home job and earn high income. Kumbaga, yung 11,897 is your investment to your skills and knowledge. No, hindi mo na kailangan mag-aral ng 4 years para makuha yung virtual assistant at submit ng mga tuition fee, magbayad ng tuition fee every semester. No. This is a one-time payment lang. No, and it's all about your skills and knowledge. And once na ma-hire ka naman, you can earn 25,000 minimum and above as a starting. So ROI ka na agad. And if you have more clients, you will earn more, 'di ba? No? Pero syempre habang tumatagal, nagkakaroon tayo ng experience, mas tumataas yung value natin bilang isang virtual assistant. So, yung salary natin nag-i-increase din. Ako dati, I earn 25, 30, 40, and then and above habang tumatagal. Kasi, ayun nga, tsinaga ko yung module at talaga ako, nag-invest ako para sa sarili ko. No, so, ayan, possible talaga kumita ka ng 6 digits in 1 month. Ano yan eh, viral yan sa Facebook eh, no? Na totoo ba no kaya kumita? Yes, exactly. Kita niyo naman doon sa salary ko to my 3 clients. Okay? So, kailan ba yung enrollment, Coach Jan? So, the enrollment starts today, na February 22, 2025. So, ngayon, pwede na kayong mag-enroll. Ngayon mismo, no, sa ating course. But, yung batch 6 po is limited for 15 students only. No, hindi lahat. So, as soon as siguro soon mag-end na yung yung aming promo, no. So babalik down siya sa original price. So until March 1 lang yung enrollment and the first 10 students will get another 10% discount. The first 10 students lang po and again 15 limited for 15 students and the first 10 students will get 10,707 na lang yung course na ito. Kaya kung gusto niyo mag-enroll,
ito po yung pwede nyong makuha. Okay po? So, again, you can drop your full name, email address, and WhatsApp dito sa ating chat box and we will contact you. So, let's proceed to our Q&A and balik ko po yung time kay Ma'am Jelay. If you have any questions, let me know po. Okay po? Eto, ayan. Question, sir. Question, sir. Ano po yung success rate nyo for previous years? So si Jan, because right now, batch 6 pa lang. So, in 5 batches, uh, kailan ba nag-start? September, October? September 14. September. Oo. And then sa September, ilan na yung nagka-client? Ilan na Mm, sila? so, Nagkakagulo na dun sa 3, ano mo eh, sa 4. community mo eh. 4. 4 ang nagkaroon na ng paying Pero client. meron akong advice, Ma'am Jelay. Kasi Mm, maganda yung question niya actually. mm, Sinasabi ko lagi sa student ko, it's not all about me. Kasi depende sa students yan eh. Kasi yung true. ibang students, kaya hindi sila naging success, wala silang time. True. Kunyari, mag-enroll ka sa course. Tapos, dalawa pala yung trabaho mo or hindi ka gala ng oras sa sa Mm, module. Hindi ka talaga. Kaya I advise, if you don't have time, huwag ka mag-enroll, huwag ka mm. mag-aral. Dapat meron kang time Yep. para maging success kasi. Kasi sila Mm-mm. yung mga tatlong yon ay apat, may time kasi sila. Pero yung isa doon na taga Taiwan, Oh, technician siya. No, si Sir Romo, taga Taiwan siya, isa siyang full-time technician, gusto niya extra income. Now, he's an Amazon VA in online arbitrage and still full-time technician sa Taiwan. Imagine OFW nandun sa Pilipinas. Ano sa nasa Taiwan. Taiwan. Mm. Yes. All right. So I hope that answer your question, Mark, no? Kahit naman sa university, kahit ilang libo kayong mag-enroll sa isang university, if the student, no, hindi nag-effort, hindi pa rin nag-excel, no? So, yeah, sa iyong mga kamay pa rin nakasalalay ang iyong success. Although, yes, may nagkakaroon ng client, through the help of the course and through the guidance of Coach John. However, yun nga. Kasi during the interview, you will be the one to face the client. You will be the one to show or showcase. Halimbawa, tanungin ka during the interview, o paano yung strategy mo on how to find yung profitable product. So, hindi naman si John yung maghahanap for you. 'Di ba? Ikaw. Ngayon, kung halimbawa, nagustuhan ng client, oh wow, iba yung strategy mo, ang galing ah. So, 'di ba? You have the edge. So, ganun lang siya, Mark. Ayan. Where's the link daw? Ayan Sige. na. Eto na Sending pala. po. Angel. I hope that makes sense, Mark. Thank you so much for that wonderful question. Coach, anong oras ng schedule ng training? Okay, thank you. Actually, ang schedule ng training ay flexible din po. Okay? When you watch the modules, yung mga online modules natin sa OAVA, ay ano siya, flexible. Kayo magde-decide. But I encourage all of my students to spend at least 2 hours. Consistent, everyday 2 hours. Kayo na mag-decide kung anong oras kayo Yeah. manonood. Pero yung group coaching call po ay majority pumipili yung mga students kung ano yung best time for group coaching call kasi 1 hour yon. So sometimes Friday 7 p.m., sometimes Saturday 8 p.m. So depende sa majority. But don't worry dahil meron din naman record yon. No, recorded yung group Recorded coaching call. siya. All right. Kailan start ulit ng next batch of training? Probably next month, Bernadette, no? Enrolled ako sa ASVA. Same curriculum po ba? So si ASVA, Chen, focus siya sa private label. Etong kay Coach Jan, it's online arbitrage. So magkaiba ng business model. So kumbaga si private label, it's the Aqua Flask, no? Kay Jan is sari-sari store. So magkaiba. Yung brand na yung kay Asva, yung kay Jan, it's different brand yung bubuuin mo sa isang maliit na tindahan mo sa Amazon. Pwede po ba ipagsabay ang study while working as a VA? Yes, Gabriel. Yes na yes tayo dyan. Ano pong schedule ng training? Same po. Bless, modules,
self-paced. So, kung ano oras ka pwede mong panoorin ang modules. Pwede kahit nasa traffic or naka-break ka, kung meron kang trabaho. So, pwede mong panoorin, basta may internet ka. Mga ilang oras po ang kailangan ilaan dyan? Ryan, 1 to 2 hours per day lang. Minsan, yun, in between yung mga, kung meron kang trabaho, no, during the break, pwede. Alright, and then, sino pa? Nag-enroll din ako before. Nag-enroll din kayo before kayo naging VA. Yes, si Jan po ay ASVA student. How much po salary range ng Amazon OA, VA? Bless, depende siya, no? Pero yun nga, merong mga beginners na nagcha-charge ng $6 per hour. Yung iba naman, fixed monthly rate. Habang Depende. tumatagal, tumataas Oo. naman. Si Jan ngayon, ilan na? Ano, 10 to 15. Oh, 10 to 15 per hour. Mm-mm. Eh, iba din. Mm. Coach, ilang oras ang work mo per client? Ilan ba client mo ngayon? Right now, dalawa. Dalawa. Tapos, ilang oras ang work mo per client? Pinagsasabay ko eh. Flexible naman siya, may ano, depende sa task. Like for example, yung contract is 8 hours. So natapos ko ng 3 hours, 4 hours yung work. 8 hours Mm, yung contract, tapos na yung work ko. So madalas ako magtrabaho from 9 a.m. 11 hanggang 12, stop ako, break 12 to 1, 1 to 7, tapos na ang work ko. mm. Wala kang time 7. tracker doon. Wala, parehas. Oh, wow. Oo. Ako, Ang hawak ko saya. talaga yung oras ko. So, halimbawa, kung sa umaga habang nagkakape ka, no, bet mong maghanap ng product. So, habang coffee-coffee ka, hanap ka. Pag napagod ka, pahinga, ganon. Hugas ka muna Madalas ng talaga, plato, ligo ka muna, mas laba. madalas ako magpahinga kaysa magtrabaho. Ang kulit kasi Mamalengke ng ka anak muna. ko. Yung anak ko Pagbalik mo, tatawagin ko, Daddy, let's play. Nako. Wala na, di ba? magpa-play na kami. Ang saya, di ba? Oh, nice. Ayan. Ayan. Nilagay na rin ni Angel yung ating enrollment link with the code of OAVA6 for you to claim the 10% discount off. Para sa ilan to? Meron ba tong limit or everyone can avail the 10% off? Limited lang First ba 10, siya? first 10 lang po. Oh, first Mabilis. 10. All right. For US current VA, how many hours should we spend in one day? Ano daw? Ano po? Okay. US. For us, For current us. virtual assistant. Emerlyn, may client ka? Depende. Pwede siyang part-time. Kung may, makuha mo is part-time or full-time, so depende siya. Then, more of, Is, example ko yung brother ko. Yung uh, brother ko ay part-time lang siya. brother mo. Oo, kapatid Ah, ko. ah. 4 hours lang siya per day. Tapos Oh, dalawang clients na. Yung isa, 4 hours. Tapos isa full-time. ang galing. Dalawa na pala kayo ng kapatid mo? Hmm. Oh, Nasa Pangasinan siya. nice. No age Ay, isa limit. pa yung bayaw ko din. Ano na siya, sa UK naman. Nasa UK? Hindi, UK yung client Yung niya. client niya. Oh, naks. Pero lahat kayo nasa Pinas, no? Oo, sa Pilipinas kami. Mhm. Benjamin, eto, ayan. Meron nang nag-message na daw sa Angel. No age limit po, yes. For any freelancing field or career, wala pong age limit sa freelancing. Hindi po yan kinikilala ng mga foreign client natin yung age. As long as you are capable, as long as you are skilled, as long as matutulungan mo yung negosyo nila, pasok ka sa banga. Ilang oras pwede i-allot para sa free service? Yung free? As much as possible, limited lang kapag nag-offer ka ng free. Parang trial lang siya, Norman. Yes. Madalas, ano, ang ginagawa ko, naghanap lang ako ng 1 to 2 products. Mhm. Tapos, para malaman nila na, uy, marunong pala to eh. Di ba? Mhm. Maghanap ng product. So, let's hire him. Yes, yon. And then, where to enroll PPC courses? Ay, yon. Eto na, meron na tayong number. Kailan po start ng training? So, Bless, if you're going to enroll tonight, in a few minutes, marireceive mo yung email ng admin, like the welcome email, and then you will find there the instructions on how you can access your modules, how to join the community, and yes, yon. And then once meron ka ng access,
You can start watching the lessons. Video lessons po siya. Alright. Meron po bang time tracker? Wala po. Hello, Bermain. Paano po pay method sa inyo ni client? Paano? Sa akin, ano, Naka-wise ka ba? yung iba Wise, yung iba, dati PayPal, may Mm. Wise, mayroon direct to bank. Mhm. Direct na, may hindi lang sa bangko, sa BDO. Sa, Sinong nagde-decide na okay, dito ko ipapadala yung sahod ko? minsan yung, yung madalas client, pero minsan pag hindi nag-work yung, like, ayaw, Mm. nagpe-fail. So, magsasuggest yung VA kung saan pwede. Pero madalas talaga Wise. Yeah. Tapos Yes. direct to bank minsan yan. Ako wise talaga ako. Mm. Yes. And then, tuwing kailan yung ano mo, yung pay mo? Meron ba silang A15, Ah, A20, katapusan? yung isa kong client, every weekly 15:30. Mhm. May yung madalas kasi talaga 15:30. Bi-weekly. Meron ding weekly, pero yung Mm. isang client, gusto ko monthly. Yes. Oh, Para di dati magastos. din ako eh. Yung client ko sa Amazon, every Friday. So, Oo, every may Friday, ganun. meron kang ano, kabuhayan showcase. Ganun. Ayoko Pero, every Friday kasi madalis mabilis maubos. pero again, depende yun kasi kapag ka sa interview, pag-uusapan nyo yun. Ah, Kailan ba kaya ni client na magbayad? Or kasi syempre meron din silang mga accounting, meron din silang mga ganyang mga nakaset. So, depende siya sa pag-uusapan nyo ni client. Okay? If ever mag-offer ka sa client ng service, ilang oras ang pwede mo na free service just to get the experience, limited lang, Norman, as much as possible. Parang siguro kung makapagbigay ka lang sa kanya, kung kailangan niya lang yung product research, 1 to 2 products, napakita mo, enough na yun, wag ka masyadong magbigay. Baka ma-scam ka. Yun, ingat din kayo sa mga sasabihin nila na hanapan mo muna ako bago kita bayaran. Hindi pwede. Okay? Pwedeng 50-50. Bayaran mo ako upfront ng 50% and then pag nabigay ko sa iyo yung items, yung product, doon mo ibigay yung full payment. Okay? Nagets ba, Norman? After training, sino pong maghahanap ng client? si kayo po. Kasi actually, nasabi naman ng Ma'am Jelay, Hmm. yung purpose ng training is Mm. mag-gain kayo ng skill. Okay? Mm. Ako po ay ituturo ko kung paano at Mm. saan makakahanap ng client. Pero Correct. nakadepende po sa inyo yon. Kayo po Mhm. ang maghahanap. Kasi ituturo ko lang lahat. Yung mga naging students ko, tinuruan ko lang yun. Hindi ako yung naghanap. Sila ang naghanap ng client. Yes. At ikaw din yung haharap, ikaw yung sasagot sa kanya na okay ka ba ng ganitong schedule yung interview natin? Okay ka ba kung via Skype, via Zoom, or via WhatsApp yung ating interview? So lahat po yun, Jesusa, ikaw po yung magde-decide, no? Kayo yung mag-uusap ng iyong prospect. Ngayon po ba agad yung payment? Yes po, Divine Grace. Open na po ang enrollment for those of you who are interested to join the online arbitrage virtual assistant na community ni Coach John. Exclusive community siya, no? And yun, you can proceed to the enrollment po. Andito na yung link na ilagay na ni Angel sa ating chat box. All right, if we join the class po, will you help us find clients? Yes po. Actually, yes. Tutulungan ko Yes. saan at Yeah. paano kayo makapasa sa interview. Also, part ba ng class mo yung writing ng resume? How about the cover letter? Meron ba kayong like mock-up interview? Ginagawa niyo ba Yes 'yun? po. Sa mock-up interview hindi, pero meron ako sa video kung Oh, paano ipapasa mismo. Tapos yung yes. kung paano gumawa ng resume at ng cover letter kahit wala kang experience kung paano mo ma-hook si client. Okay, sige. Linawin natin yung walang experience. Ito kasi, kapag inaral mo yung course, magkaka-experience ka. So, matatry mo siya. Kasi gagawin mo yung assignment, di ba? Paano ka maghahanap? May intindihan mo paano tumingin sa Kipagraph. Paano mo siya i-analyze. So, magkakaroon ka ng experience. Bago ka gumawa ng resume mo, meron ka nang pwedeng mailagay. True or true? Nagets ba? So, hindi ka Yes. papasok sa course ni Jan ng etong level ka,
After a month, ganitong level ka pa rin, hindi, no? Kapag inaral mo yung course niya, syempre on a daily basis, aaralin mo, madadagdagan yung alam mo about online arbitrage and about Amazon. Alright, saan po isisend ang payment, Bernadette? Ayan. Kung nakuha mo yung link, eto na siya with the coupon code of OAVA for 10% discount. If, ito, Rosel, if, ano daw to? Muapil po sa inyo. Bisaya siya. Sabi ni Ah, Rosel, if mo open nag-appeal. Ah, sa Tagalog, kung sumali ako sa VA or sa training ninyo at na-access ko lahat, makakuha ba ako ng certificate? Yes po, pagkatapos po yung certificate, ay yung module and mm, yung course mismo, magkakaroon ka po ng certificate. yes. Saan po nasa search ang mga clients? So, maraming freelancing websites, Jean, no, na pwede kang maghanap ng client. With the certificate, yes. Oh, Naila? Ano to? Pinoy ba to si Naila? May chance po ba, may chance po ba na yung client hindi nakapagbayad? May mga instances na ganon, Ryan. That's why you are going to join the exclusive group kasi dito pa lang, malalaman mo na eh. Malalaman nyo na dito inside the group. Sasabihin na sa inyo ni Jano, oops, red flag yan na wag mo nang ituloy or oops, dapat ganito yung gawin mo as ka ng upfront payment para at least bago mo ibigay yung result, 'di ba? Meron ka pa ring bayad. So hindi ka nag-aksaya ng oras. Nagets ba, Ryan? Ayan. So karamihan ng question nila saan maghahanap ng client, no? Meron ba dun sa ano mo na job posting? Actually, Ma'am Jelay, meron akong Google Sheet sa lahat ng pwede na-applyan. Spoon feed Wow! ka doon. Lahat ng website na Ilan pwede yon? Mga na-applyan. 300 sites ba yan? Ah, actually, finilter ko lang yung Oo. best top 10. Top Best niya 10. na. Pero Oh, madami akong alam. Pero top 10 na muna. oo. Kasi pag nag-rate ka lahat sa dami ng online job platform, baka ikaw Yon. sumuko eh. So, Yes. lahat na. Tsaka yung mga brand na hahanapin nila, Mhm. provide ko na din sa product Wow. research. Okay din, ano? So, yan. Dahil sa sinabi ni Coach Jan, welcome Bernadette Lacanilao. Wow. Welcome to Batch 6, Bernadette. And yeah, uh, please check your email for the instructions on how you can access your Teachable and how you can join the Ultimate VA OA community. All right. Online Congrats. jobs lang din po ba kayo nagpapahanap? Yes, Aldwin, as he mentioned, no, meron siyang top 10 na websites where you can look for legit paying client. So, yun, meron tayong legit. Merong legitimacy. Kasi makikita niyo yan. Halimbawa, may nakita kayong job post, pwede nyo rin ipa-check kay dyan, no? Ah, Tinuro ko din sa module kung paano malaman kung wow! legit o hindi. So, meron ka na dun green flag and red flag. Oo. Pati sa group coaching call, tinuturo ko din siya sa every agenda. Sa job Oh, hunting. nice. So, grabe. Guided talaga. No? Alright. Ayan, enrollment done. See? Bala ko sana maging seller. Pero nalalakihan po ako sa Ay, enrollment. meron akong student, dalawa sila. Magsiseller na sila. Oo, oh, 'di ba Kumbaga, maganda ginawa nilang first move yung Amazon yung product. Kumbaga, pagka-virtual instead na assistant. maghanap ng BA, sila din maghahanap. As a starting lang naman for Ang yung kagandahan products na lang gusto din doon, ibenta. halimbawa, nag-seller ka na, galing ka doon sa virtual assistant, ikaw yung gumagawa ng product research. Pagka ikaw na yung seller, alam mo na kung ano yung ipapagawa mo sa virtual assistant mo. Yun lang din maganda doon. Exactly. Ayan. All right. Permission to leave. Thank you, Marivic. Chilo, anong oras yung klase? Working po kasi ako. Again, nakapost sa loob ng community ang schedule ng group coaching ni Coach Jan. Kung hindi ka makaka-attend, Chilo, pwede kang mag-team replay. All right? Team replay. Coach Jan, hindi po ba saturated sa Amazon ang OA, Ayan, good VA? question.
Parang kanina Actually, sinabi mo yan. nasagot ko kanina yan Ah, ay sa presentation. Ang dami sabi niyan, pero there's millions ng ng seller, no? Until now nga, gusto ko pa mag-apply mhm, pero ayoko na. Gusto ko mhm. lang mag-chill. So Yep. hindi saturated kasi madaming Amazon seller. Sa US yan US, UK, Germany, Aha. Spain, France, Europe, napakadaming Amazon. Ilang marketplace meron si Amazon, if you know. Madami. So So, for in my list, I think it's 24. So mm, meron silang Japan, meron silang Singapore, Australia. So marami pong Amazon, no? Pero mm, yun nga lang, ang pinakamalaking marketplace is the US. US. Yes. Yung dating client ko, Germany kami. Yan. Tapos, online jobs lang din po kayo nagpapahanap ng clients. Ay, hindi. Nasagot ko na yan. Ayan. Aha. Ayan. Meron akong direct message. Si Emerlyn. Sige, Emerlyn. Because, message mo lang ang admin just in case you're ready. Emerlyn. Yan. Ayun. Nakuha na daw ni Bernadette ang iyong welcome email. Naks. Kailan ang next batch? Yung price po ba will be the same as now? Pwede, Nagbabago-bago po yung price pwedeng kasi tumaas. so pwedeng tumaas, pwedeng bumaba po. It depends po kasi. For now, naka-promo kami. Mhm, yes. Yun, no? Alright, pwede po ba nasa Dubai? Ay! Oh, yan, nagsalita na si Nyla. Yes, Nyla, anywhere in the world as long as you have the internet connection and yeah, meron kang mobile and meron kang laptop, yes, you can do this Amazon OAVA. Kasi pwede ka rin maghanap using your mobile. Yun nga lang, medyo mahirap siya, no? Kaya Mm. we recommend pwede ka namang magkaroon ng laptop. Meron din Yeah. tayong mga students sa sa New Zealand, sa Boston, sa Oh, Dubai, Taiwan. Boston. Oo, sa Boston meron. Siya yung maging Amazon seller soon. Oh, Ah, nice. Ayan. I think naubos ko na yung question, Coach Jan. Again, thank you so much, everyone, for joining us tonight. And for those of you na nasa processing pa ng enrollment, if you have any question, message lang kayo sa Facebook page ng Amaze Nation and sa WhatsApp. And of course, don't forget to like and subscribe our YouTube channel. Yon, marami kayong makikita doon ng mga success stories ng Amazon Amaze Nation students. All right? Possible po bang mag-apprentice muna sa inyo, coach? Just to have a solid experience. Nagpapaano ka ba? Meron, hindi actually, same lang yon ginagawa nung hands-on training. Yun na talaga mismo yung ginagawa namin. Meron tayong hands-on training sa sa Mhm. course. Nax. Yan. See you sa online classroom classmates. Hi! Yes! Exciting! Permission to leave. Thank you, Jean. Permission to leave. DC. Thank you, DC. Yan. Thank you so much. It's 9:32 on a Saturday evening. And again, thank you so much. Gusto ko sana, wala pa po money pang enroll. Pwede mag-ipon. Sa mga gustong mag-shift, no, mag-iipon kayo para alam niyo yun, kasi ang dami ang taas ng inflation, no? So, Mm. yun, ang option natin ngayon is mag-ipon and then yun, doon ka na ulit makakapag-create ng another opportunity. Kasi kapag ka-freelancer ka, you can have multiple clients. Kapag meron kang multiple clients, that is multiple stream of income. Nagets ba? So, hindi ka lang nakadepende na, okay, sasahod ako ng 15, tapos ito lang yung sasahurin, no? So, yep. Mag-save kog kwarta, sir. Ha? Okay ra ba? Okay ra ba? Mm. All right. Yes. Yes, okay na okay, Rosel. Thank you so much. And for those of you rin na medyo confident do sa tinuro ni Jan, you can try to look for an online job, online gig, kahit mga part-time lang. And then i-apply nyo yung tinuro ni Jan. I will send you the recordings within the week. All right? Thank you so much, everyone. Thank Thank you, you. Jan. Thank you, Laila. Thank you, Angel. Nandiyan ba si RA? Thank you so much, everyone. AB Cora. Thank you. Thank you.